Hello, lovely soul. Ayan, welcome back po sa aking channel. Alam niyo po, lovely soul, as I go on with my spiritual journey, habang lumalalim yung aking kaalaman sa spirituality, ay napag-alaman ko na yung mga angels is ayaw na ayaw nila na sambahin natin sila. Ayaw nila na magdasal tayo sa kanila. Kasi po, nung nireveal ni Heavenly Father yung future nila Apostle John, ay gumamit si Heavenly Father ng angels. So, ang first reaction ni Apostle John is lumuhod siya at gusto niya magdasal sa mga angels. Kaya lang, sinabihan agad siya ng angels na wag mong gagawin yan. Wag mo akong sasambahin at wag kang magdadasal sa akin. Kasi kaparehas mo rin lang ako servant. Okay? So makikita po yan sa Revelation 22 verse 9. Okay? I am a fellow servant with you and with your brothers the prophet. Okay? So sinabi ng angels na worship God. So ibig sabihin, sambahin mo lang ang ating Panginoon. So yun po yung pinaka main reason. Kasi si Heavenly Father lang yung dapat nating sambahin, yung dapat nating i-worship. Okay? And wala nang ibang makakapantay dun sa place na yon ni Heavenly Father. Okay? Sinabihan ni Jesus Christ sa Old Testament. Makikita po yan sa Matthew 4 verse 10. Worship the Lord your God and serve Him only. So, si Heavenly Father lang talaga ang dapat nating sambahin at pagsilbihan. Okay? So, sa Bibles, sinabi din sa Bibles na yung mga angels ay ministering spirit. Okay? Na pinadala ni Heavenly Father para tayo ay tulungan. So once na na-inherit mo na yung salvation, is papadalhan ka ni Heavenly Father ng angels. Okay? Hindi mo na kailangang hilingin kay Heavenly Father yun kasi once na na-inherit mo na yung salvation is papadalhan ka na ni Heavenly Father ng angels para tulungan ka na magkaroon ng kapayapaan at magkaroon ng harmony ang buhay mo. So aside doon sa guardian angel mo, kasi once na ipinanganak ka na, is mayroon ka ng guardian angel. Aside doon, once na na-inherit mo yung salvation, is papadalahan ka pa rin Heavenly Father ng angels para tulungan ka. Okay? Para magkaroon ka ng peace and harmony sa buhay mo. Okay? So, makikita po yan sa Hebrews 1 verse 14. The Bible also clearly teaches that we aren't to worship angels or pray them. Okay? So, hindi nga natin pwedeng sambahin at hindi tayo pwedeng magdasal sa mga angels. Okay? At ang mga angels ay nakikipag-communicate po sa atin sa pamamagitan ng ating mga panaginip or sa pamamagitan ng ating visions. Okay? Or in person visitations para tulungan ng tao to move out the place. Okay? So, kapag ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, okay, doon makikita mo yung angels, okay, in person. So, yun nga, sinabi ko kanina na itong
mga angels na ito ay tutulungan tayo para magkaroon ng kapayapaan at harmony ang ating buhay. Okay po, lovely soul? At ang mga angels po ay create din ni God, katulad natin. So, kaya ang tanging may karapatan or ang kailangan lang nating sambahin ay si Heavenly Father. Okay? So, hindi na natin kailangan magdasal sa mga angels. Okay? Kasi binukas na ni Jesus Christ yung pintuan sa langit. So, ibig sabihin is mayroon na tayong direct access kay Heavenly Father. So, pwede na tayong direktang magdasal kay Heavenly Father. Kaya hindi na natin kailangan na magdasal sa mga angels. Makikita po yan sa Hebrews 4 verse 14 to 16. Okay? Put your trust and faith in Christ alone for your salvation. Okay po, lovely soul. So, mayroon na tayong direct access kay Heavenly Father. Kaya hindi na natin kailangan na magdasal sa mga angels. Okay? So, yun lamang po, lovely soul. I hope na may natutunan ka sa video na ito. Kung may natutunan ka sa video na ito, like, share, and subscribe po. Okay? God bless and I love you.